everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan mga kaibigan, for today's video ay pupunta po kami sa Maragondon. Ayan, sa mga viewers, silent viewers, subscribers. Ayan, thank you so much po for watching our video. Po kami sa Maragondon. Hello guys! Alam na kung paano mag-vlog. Oo, Maragondon. Ayan, English yun na! Yes. We're going to Maragondon to get permit, to update permit. Sabihin nyo. We are going to update permit. Going to Maragondon. Ano yun? Si Papa P. It's so hot. Sabihin nyo, it's so hot guys. Sabihin nyo, it's so hot guys. It's so hot. Napakainit. Napakainit sa halang. It's so hot. Naka, si Papa P may music na naman. Napakainit sa Pilipinas. Papa P, bilisan mo, ang init. Nangangalay ng kamay ko. Kaya sakay na kami. So, ayan mga kaibigan. Thank you very much mga kaibigan sa patuloy na pag-support sa ating munting channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, please like, put comment, and tap the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na video. So, ayan guys, nag-mute po ako mga kaibigan because there is music sa ating biyahe. Ayan. So, ayun nga po, kami po ay mag-a-update po ng permit para sa palengke, sa Maragondon Market. So, every vegetable vendor should update the permit every year. So, every January, kailangan nilang i-update yung kanilang mga permit. So, magbabayad sila within 1 year na pag-upa nila doon sa market. So, ang mga need po na fill upan sa form, mag-fill up po ng form. At ang ilalagay po doon, yung name ng seller, vegetable seller, and vegetable vendor or vegetable seller, name, full name, address, tsaka yung TIN number, kailangan meron po yun. And then, yung kanyang permit number na existing. So, kailangan po ay nakasulat po doon. And, syempre po, yung kanyang cellphone number ay naka-include po doon sa form na kailangang fill upan. So, ang kanya pong business name ay yung Zenaida Vegetable Stall. Ayan, yung po kanyang business name. So, meron po siyang slot na binigay ni Mayor doon sa Maragondon Market. So, shout out po sa Mayor ng Maragondon. Napakabait po ng Mayor. So, nagsabi po si Mother doon na kukuha ng slot sa market at siya naman po ay hindi napahindian. Binigyan po siya ng slot sa market ng ating butihing Mayor. So, ayan. Kaya si Mother ay masayang-masaya po hanggang ngayon po. So, for your information mga kaibigan, si Mother po ay start selling vegetable when I was young. So, when I was born, she start na po selling vegetable in the market. So, I'm 41 years old. So, my mother is a vegetable vendor for 41 years. Ayan. We are 6 children in the family. So, lahat po yon ay pinag-aral ng aking ama at ina. Ayan, tulong sila. Ayan mga kaibigan, nasa crossing na tayo sa Naik. So, yan yung crossing. Pag kumanan ka, papuntang Manila. Pag dumiretso ka, papuntang Town Plaza. At ito, pag kumaliwa ka, papunta ka naman po ng Maragondon at saka Ternate. So, ayan guys. So, tuloy lang ang biyahe. So, ituloy natin yung aking story. So, we are 6 children in the family. So, kaming lahat ay pinag-aral ng aming parents. Ayan, tulong silang nagpaaral sa amin. At hanggang ngayon po, ang aking mother ay nagtitinda pa rin sa market. So, very industrious person po talaga ang aking mother.
Ayan, talagang maaasahan sa palengke. Gumigising ng maaga para magtinda. So bihira po din yung ganoong magulang na nagkasakripisyo para sa kanyang mga anak. Until now, she helped all her daughter and son, all her children. Ayan. All of us po ay tinutulungan po niya. Sometimes mayroong mga binibigay na vegetables, minsan fish, minsan chicken. It depends on kung ano po yung bilhin niya sa market. So napakabait po ng aming mother. Saka in case po na may kailangan, talaga pong naandyan siya palagi para sa amin. Sa aming lahat. Ayan mga kaibigan. At ganun din sa kanyang mga apo. So may mga anak siya talaga na tinutulungan niya na halos siya talaga lahat ang nag-intindi. Kaya ang masasabi ko lang talaga, napakabait ng nanay ko para saluhin pa yung responsibilidad ng iba kong kapatid na may anak na. Ayan. So, hindi naman lahat, pero may dalawa siguro, dalawa na anak niya na sabihin nating umaasa pa rin sa kanya. Pero yung iba po, nagsisikap po maghanap buhay para mabuhay ang kanyang pamilya. Ayan. So, mas maganda kasi talaga na wag tayo umasa sa magulang. So, si mother po, sa aking maikukwento, ay pinapatigil ko na po na magtinda. Kaya lang po, ayaw po niyang tumigil na magtinda. Sabi ko po, ako na lang yung mag-replace doon sa market. Ako na yung magsisell ng vegetable sa market. But ayaw po niya. Kaya po, ayan, paminsan-minsan sinasamahan ko at ang sabi ko po sa kanya, kung masama ang pakiramdam niya at pagod na pagod siya, pwede niya akong tawagan para tutulungan ko siya sa market. Ayan, so as of now naman po, simula na nagkasakit siya is gumaling na po siya. Kaya ngayon, kayang-kaya na niya magtinda kahit mag-isa po. So, minsan naman kapag medyo masama ang pakiramdam niya, maaga po siyang nagpapasundo kay Papa P para makapagpahinga siya ng medyo mas maaga. So, ayun po. At kapag po nagtitinda si mother or kukuha kami ng paninda, lagi po niyang gusto kasama ako sa pamimili ng mga ititinda niya. Kung maluwag nga lamang po itong aming tricycle, ay kung pwede lang ay araw-araw na akong sasama. Kaya lang po, kapag malayo na po yung aming pinupuntahan, hindi po ako hindi ako pwedeng palaging sasama kasi po masikip po. Mahihirapan naman si Papa P sa pagdadrive kasi po ay talaga pong medyo maliit lang yung sa angkasan kapag dalawa na yung angkas. Ayan mga kaibigan. So, si Papa P po, yung kanyang katulong na magtinda. So, malaking bagay po na si Papa P po ang kanyang kasama. Unlike before po, ng iba niyang driver, hirap po siya kasi halos tumutulong din siya sa pagbubuhat. Unlike ngayon po na si Papa P na po lahat ang nagbubuhat ng kanyang mga kalakal. Hindi na po nahihirapan si mother. At minsan naman po kapag susunduin na siya tapos na siya magtinda, ay si Papa P na rin po naglilikom ng paninda niya. Ayan, napakalaking bagay po si Papa P para sa pagtitinda ni mother. Kasi po sa totoo lang po, sa 41 years ng pagtitinda ni mother, nakakaramdam na siya ng panghihina. Kasi nag-getting old din po ang tao. So kahit minsan gusto pang maghanap buhay, yung iba 'di ba po, kahit gusto pang maghanap buhay, sadyang nakakaramdam na ng pagod at pananakit ng pangangatawan. Kaya nga po yung iba napipilitan na mag-resign sa trabaho dahil sa mahirap na nararanasan at hindi na kinakaya ng katawan. So yun po ang aking base sa mga nakikita kong nangyayari sa mga factory, kalimitan yung mga umiidad-edad na po na hindi kagaya ng kabataan ng katawan ay napakalakas. So, ayun nga po. Kapag po tayo ay alam natin hindi na natin kakayanin, pwede naman po tayong humanap ng iba nating magiging trabaho. Pero si mother po, hindi yan sumusuko mga kaibigan. Ayaw tumigil sa pagtitinda. Gusto pa rin niya magtinda. Ayan mga kaibigan. At ito na nga, napatigil kami dito dahil traffic. Traffic po kasi ginagawa po yung kalsada.
At habang po ako'y nagbablog, napatingin po siya sa bulaklak doon sa may tabing kalsada. Ang ganda daw po, ayan. Yang halaman na yan, nagagandahan siya. Meron siyang halaman na ganyan, kaya lang po nandito na sa aking bahay. Inilipat ng kapatid ko kasi hindi na didiligan doon sa taas. So ngayon, sabi ko akin na lamang at nakapwesto na doon sa gilid ng bahay. Hindi ko na binalik, mga kaibigan. So ayan, ang ganda niya ng halaman na yan. Namumulaklak yan ng kulay pink. Hindi ko nga alam kung anong pangalan yan. So ayan guys. So habang nakatitig kami dyan, gandang-ganda siya dyan sa halaman na yan. Kasi ang sabi niya, kahit daw walang dahon at stem na lang yung natira, sanga na lang, namumulaklak pa rin po siya ng kulay pink. So ayan mga kaibigan. At unti-unti na pong aandar ang ating sasakyan. Ayan, nakalampas na tayo doon sa sirang kalsada. So hindi ko alam ba't yung kalsada na yun ay hindi pa nagagawa. Ang tagal-tagal na po nung simula nung hinatid ko si mother. So almost 3 months, 4 to 4 months na po kaming nadaan dyan. Hanggang ngayon po, yung kalsada ay butas pa rin yung gitna. Napakadelikado po. Nakita namin yun matagal na po. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po nababago or naaayos. So ayan mga kaibigan, andito na po kami sa Maragondon. Kukunin po niya yung result ng kanyang medical. So sana naman po ay makapasa si mother. Ayan, alam naman natin nakagagaling lang ni mother sa sakit. Inubos siya. Ayan. So ayan po, pumasok na po siya doon sa medical, sa laboratory po. Ayan, dyan po siya nagpapamedical sa Angel's Touch. Ayan po, dyan po siya nagpapamedical or nagpapa-x-ray. Kasi po, kapag po ikaw ay vegetable vendor, you need to have a medical, to have a medical records if you are fit or not. So, if you are sick, ibigyan ka ng medicine, nililistahan ka ng medicine para maging makapasa ka pa rin at makapagtinda ka pa rin doon sa market, especially food yung ititinda mo, vegetables. Ayan po, x-ray result po. So hindi ko na muna binasa, saka ko na lang siya babasahin kapag nasasakyan na kami or nandun na kami sa municipal hall. Ayan po. Tingnan nyo guys, ang bilis-bilis maglakad ng mother ko. Tingnan nyo po, ang bilis-bilis niya po, oh. Meron po kaming sakyan. Anong ano yan? Anong... Ate Roxy! Subscribe po! Nakakatuwa naman mga kaibigan, yung mga driver, nakitang nagbablog ako. Nung papunta, nag-shout out. Nung pabalik ako, ginulat ako guys. Nagulat ako doon. Bigla akong ginulat. Ayan guys. So sumakay na po ulit kami. Umangkas na po ako kay Papa P sa likuran, likuran ng tricycle. Kasi nasisikipan na si mother doon sa loob. Medyo tumaba po kasi ako, kaya sikip kami sa loob. Ayan, kain pa more para tumaba. Ayan. So ayan mga kaibigan, andito tayo sa Maragondon. Punta na po tayo, proceed na po tayo sa municipal office para kumuha ng form at mag-fill up and then ipapasa po natin sa kanila yan sa mismong opisina. So after nating mapasa ay ayan na po, dyan na po yan ng munisipyo. So ayan, malapit na po, pwede na tayong mag-park dyan sa gilid. So dito po nagtitinda ang mother ko pag Sunday, dyan sa ano yan, sa Maragondon Market. Dito po magpapay yung mga magbabayad ng tax, yung mga magpapasa ng permit. Ayan, yearly nire-renew yan mga kaibigan. Ayan, pipila na si mother. So ayan, habang si mother ay pumipila at kumukuha ng form, ayan, binidyohan ko siya mga kaibigan. So ayan po, nanghihingi na po ng form si mother at after makahingi ay nag-fill up na po kami ng form. So after mag-fill up, umupo muna si mother at ayan, nag-video muna ako dito sa may harapan ng municipal hall. So ayan mga kaibigan, kung makikita nyo, maraming halaman dito. Maliwalas din namang tingnan kasi may mga puno, ayan, at halaman. Maberde ang kapaligiran. So ayan, may watawat ng Pilipinas at may fountain, wala nga lang tubig.
So, ayan, mababasa natin Maragondon. So, ayan po, may rebulto din dito ng bayani. Hindi ko lang nabasa kung sinong bayani ang naandyan sa rebulto. Mamaya po, isusum natin kung ano ang pangalan ng bayani. Ayan po, mga kaibigan, yung history ng Maragondon. Ayan yung mga bayani. Kung nakikilala nyo, ayan po yung mga rebulto nila. Karamihan po kasi ng mga bayani, dito sila pumirme o tumigil nung panahon ng labanan. Ayan po. Dito po yan sa harapan ng Municipal Hall ng Maragondon. So, ayan, marami na pong mga tao na nagpapasa ng permit. So, yun guys, ngayon lang, ito lang po ang aking masishare ngayong araw na to. Thank you po pag sa love and support sa ating YouTube channel. Ayan, thank you very much mga kaibigan. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, kahit lang po ang subscribe button or tap lang po. At huwag pong kalimutan, hit ang notification bell para lagi kayong updated. Ayan mga kaibigan. Ayan, patapos na po mga kaibigan at tayo po ay uuwi na. Ipinasa na ni Mother ang kanyang papel. Ayan, sumakay na siya sa loob at kami po ay uuwi na. Shout out po sa inyong lahat. Ayan guys, pauwi na po kami. Ayan, hindi na ko na hinabaan ang biyahe kasi nakita nyo naman yung biyahe namin kanina nung papunta kami. So again, thank you very much po mga kaibigan sa panonood. See you on my next vlog po. Bye bye. God bless you all.